So, wala na tayo dapat ginagawa na hindi dapat ginagawa ng isang ordinaryong tao. Okay? So, wala na tayong madaming jowa. Ayan. So, moral standards, hindi ka na nagwawala, hindi ka na naglalasing sa daan, hindi ka na payosi-yosi. Hindi ka na paano sa kanto, di ba? So, wala nang ganon, moral standards. Alright, magandang umaga sa lahat ng believers natin. Pag-usapan natin ang nag-iisang payo ni Marvin Agustin sa lahat ng mga gustong magnegosyo. Napanood ko po ang interview ni Karen Davila sa kanya. So, ang tanong sa kanya, anong naging sikreto niya o payo niya sa lahat ng mga gustong magnegosyo? Ito yung sinabi ni Marvin Agustin. Ang sabi niya po, I changed my lifestyle. Yes. So, sa lahat sa atin na gustong magnegosyo o meron ng negosyo pero hindi umuulad ang negosyo natin, baka hindi pa natin nababago ang lifestyle natin. Alright? So, ano ba yung dapat natin baguhin pag sinabi nating lifestyle? First, define muna natin ang lifestyle. Ito yung sa simple, no? Kung paano tayo gumagawa, anong ginagawa nating activities everyday. Yun lang yung lifestyle. Pagising mo, hanggang pagtulog mo, anong ginawa mo sa loob ng maghapon na yan o sa loob ng oras na yan, 16 hours, 12 hours, ang tawag po dyan, lifestyle. Okay? Kaya, pag-usapan natin ngayon, ang 7 aspeto ng lifestyle. Okay? Ready? Let's go! First, habits. Yan. Alam mo, binanggit din ni Marvin Agustin na kailangan niyang matulog ng mas maaga, magising ng maaga, para makapag-exercise din siya. Alright? So, sa atin po lahat na negosyante, kailangan alam nating alagaan ang health natin. So, kailangan nating mag-gym. Yeah. So, Doc, kailangan bang mag-gym? Yes. Kaya pag tinanong ka ngayon, iba ng reason mo. Pag may nagsabi sa'yo, bakit ka nag-gym? Sabihin mo, kasi may negosyo ako. Okay? Di ba? Kasi hindi tayo makapag-perform pag tayo po ay hindi malakas ang katawan natin. Okay? Kaya pag next time tinanong din tayo, ba't ang aga mo nang natutulog? Maaga ako natutulog kasi may negosyo na ako. Okay? Tandaan natin, ang isang negosyante na laging puyat, hindi magtatagal. Huwag nating pagmalaki na pupuyat ako, Doc, alas 2 na ako natutulog. Hindi mo kaya yan every day. Na 2 hours, 3 hours lang ang tulog mo. Alright? So, habits natin. Ayusin mo ang habits mo. Pagtulog, mga kinakain natin, ginagawa natin. So, ano yung mga habits natin nakapaloob sa 8, 10, or 12 hours. Okay? Next, attitude natin. Yan. So, paano ba tayo tumitingin sa mga bagay sa buhay natin? Bagay, tao. Alam mo, sa attitude natin, tingnan na lang natin lagi, ito sa atin po lahat, pag sinabi nating attitude, tingnan mo na lang, ano ang mga magagandang bagay na pwedeng ibigay ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin. Okay? So, for example, ugly things or not pleasant things ang nangyayari sa atin everyday, di ba? Merong mga bagay na hindi maganda nangyayari sa atin. Ang tamang attitude, kung ikaw negosyante, you're going to turn that into opportunity or advantage mo. Alright? So, merong mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa atin. Alright? So, you just take this advantage to your advantage. For example, nawalan ka ng office. So, tingnan natin ano yung advantage sa mga disadvantages natin. Alright? So, for example, nawalan ka ng employee, nag-resign. So, anong disadvantage? Malaki, di ba? Pero alam mo ba na may advantage yun? Bakit ka mo? Ikaw muna ngayon ang gagawa. Dahil ikaw ang gumawa, mas maganda, and nakita mo ang dapat improve. For example, sa akin, meron akong tagasagot na may challenge muna, no? May challenge sa buhay. So, ako muna ang sumasagot sa iba namin inquiries. At nakita ko yung paano namin dapat improve ang operations. Ang laki ng advantage. So ngayon, meron akong system na ginawang bago para mas ma-accommodate namin kayo ng faster. Okay? Alright? And third, yun. Yung dapat iba na rin ang taste mo. Yung taste ng entrepreneur. Dahil negosyante ka na, iba ng tingin mo sa mga bagay-bagay. Hindi na pwedeng magulo sa'yo. Hindi na pwedeng hindi maganda. Aesthetic ba? Di ba? Kasi negosyante ka na eh. So, hindi na pasado sa'yo
ang hindi maayos. Hindi na pasado sa'yo ang hindi maganda. Alright? Next, moral standards. Part ng lifestyle. So, wala na tayo dapat ginagawa na hindi dapat ginagawa ng isang ordinaryong tao. Okay? So, wala na tayong madaming jowa. So, moral standards. Hindi ka na nagwawala. Hindi ka na naglalasing sa daan. Hindi ka na payosi-yosi. Hindi ka na paano sa kanto, di ba? So, wala nang ganon. Moral standards. Lifestyle of an entrepreneur. Alright? Next, interaction to people. So, paano ba tayo mag-interact? Alam mo, sa akin natutunan ko, 2 bagay lang para magtagumpay tayo. Itong aspect na to ng ating lifestyle. You just have to listen to people. Listen and understand. Pag nakinig ka sa tao, makukuha mo yung point niya. Okay? Maintindihan mo siya. And malelesen yung galit mo. You just have to listen. Okay? Listen and understand. Hindi madaling gawin yan. Pero ako nung natutunan ko na gusto ko mapayapa ang buhay, no? I just listen to people. Pag sinabi niya ito kasi Doc, ito, sige. Then I understand. Period. Okay? Move on to the next task. Alright? Next, activities, part of our lifestyle. Ano pa ba yung activities natin na hindi na related sa ating work? Alisin muna natin. Alam nyo ngayong time na to, no, nakafocus tayo sa IMG. Limited talaga yung activities ko. Limited ang opportunities. Yung mga tumatawag sa akin, maraming offer sa akin actually. So, magaganda din yung mga opportunities, pero inalis ko na muna yan. Ang activity ko lang dito sa gusto kong goal. Ito tong gusto ko, yung IMG, mag-grow talaga kami all over the world. So, ayan ang gusto ko. Mas maraming matulungan OFW, lumaki ang team namin, magtitrain ako ng tao. So, sa halip na gumawa ako ng bagong business, mag-train muna ako ng aking mga leaders, mag-train muna ako ng aking mga members. Okay? Alright, by the way, if you want to join my team, IMG Rockstar Community, para ma-train ka rin ni Rockstar, magkaroon ka ng access kay Rockstar, makapag-invest sa mutual fund, and magkaroon ng Kaiser 3-in-1 po yan, life insurance, health insurance, and investment. PM na sa personal FB ni Doc. Very exciting ang ating team. Let's go, let's go. And last, yan, consumption. So, ito yung how you do things, how you buy things, ano ba yung kinakain mo, ano ba yung mga binibili mo, how you spend your money, consumption. Hindi ka na kumakain ng mga hindi healthy. So, pag tinanong ka, ba't hindi mo na kinakain yung mga ganyan? Sabi mo kasi, I have business. Iba ng reason mo ngayon. It's because of your business. O bakit hindi ka na pabili-bili sa na hindi mo kailangan? Because I have my own business. Yun na ang reason mo. Okay? Kaya sa atin po lahat, sundin, balikan, lagi, everyday, ang payo ni Marvin Agustin. Change your lifestyle. Okay? Let's go, let's go, let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to invest sa mutual fund and Kaiser. PME sa personal FB ko po. Let's go, let's go!